Yun, ito lang mga kababayan, General Torre aka Diwata, tagilid ang mundo laban kay Captain Dado. Pero bago tayo magpatuloy, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Itong si General Torre mga kababayan, wala pala talagang panama ito kay Captain Dado. No, isang araw nga hinamon itong si General Torre nang suntukan nitong si General Mitran. At ayon kay General Mitran, kung halimbawa sila man yung magkaharap nitong si Captain Dado at itong si General Torre, baka isang pitik lang daw ng kaliwa nitong si Captain Dado itong si General Torre mga kababayan. Ganun pala talaga katindi itong si Captain Dado mga kababayan. Kahit itong si General Macanas may alam sa nakaraan nitong si Captain Dado. Matindi pala talaga ito, respetado pala ito sa hanay ng mga kasundaluhan, mga kapulisan. Itong si Captain Dado mga kababayan, sa mga hindi pa nakakaalam, ay dating Scout Ranger. At alamin ninyo sa video na ito kung ano ba yung pagkatao, kung gaano ba karespetado itong si Captain Dado mga kababayan. At may babala din yung mga general, mga dating general, na mag-ingat kayo sa pagsampa nyo ng kaso laban kay Captain Dado dahil baka ito ay mag-ugat ng people power. Dahil nga itong si Captain Dado mga kababayan ay ito yung pinuno o supremo ng FGF o Filipino Guerrilla Forces, na may membro na nasa mahigit lang naman 1 milyon mga kababayan. At ito'y mga sundalo, dating pulis. O isipin nyo na lang, kung halimbawa kikilos yan lahat, 1 milyon mahigit. Kaya pala ayon kay General Mitran, baka pag lumusob yung FGF dyan sa Camp Crame para hanapin nila itong si Diwata, baka nako po, baka manginig kayo. Yun ang wag na natin itong patagalin. Alamin natin mula kay General Macanas yung totoong kwento sa buhay nitong si Captain Dado. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Bigyan natin ng reaction ngayon itong latest post ni General Romeo B. Poques. Title sa kanyang post is Captain Dado Enrique Case. Okay. So mga 3 days ago siguro, ang CIDG through its Director, Police Brigadier General Torre, nag-file ng complaint sa DOJ inciting to sedition laban kay Captain Dado Enrique. So, itong article o post ni Captain General Romeo B. Poques is warning. Pinapaalalahan lang niya ang gobyerno na mag-ingat kayo sa pag-handle ng kasong ito. Baka maging mitya ito ng mas malaking pangyayari. Ano yung malaking pangyayari? Basahin natin ang kanyang post. Okay, sabi niya, the government filed a case of inciting to sedition against former Army Ranger and member of PMA Class 1983, Captain Clemente Dado Enrique, allegedly because of his incendiary statements in his blog, Survivor Community Blog. The government must treat this case carefully. Yan. So, ito, parang paalala lang sa gobyerno. Careful lang kayo. Huwag patas lang. Parang gano'n. Kasi karapatan naman ng gobyerno, PNP, CIDG, to file cases. Kaya lang kung ang perception ng taong bayan hindi patas yung pag-handle sa kaso, yun ang delikado. Kaya lang kung patas lang, okay. The government must treat this case carefully. Why? Captain Dado is unlike the other bloggers who make a living out of blogging.
Okay, hindi naman natin may katatwa. May mga vloggers talaga is sweldo ang hinahabol. Ito, iba si Captain Dado, ano? Out of principle, ang kanyang pag-vlog. Hindi niya hinahabol yung sweldong matanggap niya sa YouTube. I can attest to that. Out of principles ang kanyang pagbabloging. Okay. He is a soldier with a mission. So anong mission ni Captain Dado? He is the founder and supremo of the Filipino Guerrilla Forces, a group composed of millions of members, mostly retired soldiers and policemen. Okay, I can attest to this. Yung dami ng members ng Filipino Guerrilla Forces sa Northern Mindanao, Region 10. Bago lang. A month ago, siguro. Libo-libong veterano ang nagpa-member sa Filipino Guerrilla Forces. Dahil yung district commander ng mga veterans na ito, kaibigan ko. So, tinanong niya ako paano sila makapamember ng FGF. So, dahil alam ko yung mga contact numbers, binigay ko. Ayun, sabi, nagpa-member na sila. Isang district yun ng veterans. Kaya marami talagang members ang FGF. Okay, ito. His reputation in the army. Si Captain Dado, sino ba si Captain Dado sa army? Okay. His reputation in the army precedes him. He is ready to offer his life for his principles. In fact, he desires the sacrifice, if only to bring about the required change and transformation of the country. He may be vulgar and disrespectful online against the president, his wife, the speaker, and many other high government officials, but what he does, he says, is actually as a spokesperson of the oppressed people against the corruption and excesses in the government. Okay. Ako, I have personal knowledge, yung reputation ni Captain Dado Enrique. Maaga siyang umalis sa serbisyo, out of principles. Kasi siya yung ginawang negotiator, government negotiator noong 1989, yung kudita na inilunsad ng mga Army Scout Rangers sa Makati. Isang linggo na stand-off yun, ang dami nang namamatay. So, kailangan ng isang respetadong negotiator para tumigil na sa pakikipaglaban yung mga Army Scout Rangers. Ang napiling government negotiator noon, walang iba kundi si Captain Dado Enrique. Dahil nire-respeto siya ng mga Army Scout Rangers. So, pumasok siya sa Makati, sa mga hotels na pinagkukutaan ng mga Scout Rangers. To make the long story short, dahil naniwala ang mga rebel Scout Rangers kay Captain Dado, pumayag sila to lay down their arms at tumigil yung tutukan. Ang condition nun is isa lang ang makulong, yung regimental commander, si Colonel Galvez. Ang problema, after na nung na-resolve na yung conflict, hindi tinupad ng gobyerno ang usapan na isa lang ang ikulong. Maraming nakulong. So, out of principle, nag-resign si Captain Dado. Kaya, even up to now, yung kwento na yon alam sa buong army, kaya respetado pa rin si Captain Dado. Kaya ito yung sinasabi ni General Pokis na his reputation in the army precedes him. He is a man of principle. Okay. Beware. Ito na yung reminder, warning. Beware. He might just become the rallying point person the outraged citizens are waiting for. Siya ang magiging mitsa pag hindi nila gawing patas ang pag-handle ng kasong ito.
active and retired members of the armed services, and millions of citizens who share his sentiments and principles are watching. Agree ako dito. Marami ngayon ang nag-aabang ano ang mangyayari kay Captain Dado. Okay. Hindi lang retired, even active. Kasi itong si Lieutenant General Aurelio Baladat, isa ding respetadong premier, class 1982, sa kanyang article sa Manila Bulletin, sinulat niya doon na marami na siyang nakausap, both active and retired, na mga sundalo, at ang sentiment, dalawa. May frustration ang mga men and women in uniform sa perceived corruption na nangyayari sa gobyerno. At may frustration, lalo na sa active, yung patronage politics, yung palakasan system sa AFP appointment and promotion. So, delikado yan. Pag hindi na-resolve, hindi na-aksyonan, parang vulkan yan na sasabog. So, sana ma-resolve itong mga frustration sa men and women in uniform. Okay? This might be, okay, ito na yung last paragraph. This might be the habu against the Marcos family. 39 years ago, in February of 1986, the citizens themselves brought about the change through the power of the people. Anong ibig sabihin nito? Captain Dado case, baka maging mitsa ng people power. Yung post ni General Pukis kahapon din, sabi niya, 2028 presidential election, mga kandidato, Romualdez, Tolfo, Marcoleta, sino pa yung mga, but winner, sabi niya, Captain Traore. So, sino si Captain Traore? Hindi siya Pilipino. Isa siyang army captain sa Burkina Faso na siya ang naging mitya ng military uprising, people military uprising. Kaya na-depose yung civilian ruler sa Burkina Faso noong September of 2022 dahil may Captain Ibrahim Traore na rallying point. Kaya nawala ang civilian government ngayon sa Burkina Faso. Si Captain Traore ang umuupong interim leader. So, salamat dito sa post ni General Pukis na he's just reminding this government na handle this case with care. Ulitin ko, karapatan ng gobyerno, PNP, CIDG to file a case. Basta, sa DOJ ngayon, sana maging patas lang ang laban. Yun na mga kababayan, makakaasa kaya tayo ng patas na laban? Makakaasa kaya tayo ng patas kay General Torre mga kababayan? Noon pa mga kababayan na parang hindi na tayo naniniwala dahil nga nung nangyari sa KOJC. At itong pamahalaan na ito, mag-ingat dahil nga itong si Captain Dado, may nagsalita na nga ito, may live ito nung kaninang umaga yata mga kababayan at nagsalita na nga ito na hinihintay lang niya yung warrant of arrest. Yun daw yung hudyat mga kababayan. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng hudyat. Baka yun na nga yung sinasabi na baka magkaroon ng people power at lulusob nga itong ating mga kababayan, yung taong bayan na yung kalaban ng ating pamalaan. Yun ang mga kababayan, ganun pala katindi itong si Captain Dado Pinuno, founder ng FGF. Siya yung supremo mga kababayan ng Filipino Guerrilla Forces na mayroong milyon na membro. Isipin nyo na lang yan, membro, milyon, mahigit. Paano kung talagang magagalit yan mga kababayan. Yun na dito na lang muna at abangan natin walang mga active at saka mga hindi na active, naghihintay lang kung ano ba yung kinakalabasan ng isinasampang kaso laban kay Captain Dado. Papanig pala
May mga nagpahayag ng pagkadismaya sa ating pamahalaan ngayon. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Member J. Verhel de Diyos ng Pulilan, Bulacan. Maraming salamat, Member G. At shoutout na rin kay Coco at Dion at kay, sino ba yung isa? Nakalimutan ko talaga. Shoutout na rin kay Mama Mar Manalo. Shoutout kay G. Tarayo. Shoutout kay Conry Beltran. At shoutout rin kay Nunoy. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay King Naba. Shoutout kay Midar Dalpanag. At shoutout rin kay Binti Nuibi. Shoutout rin kay Arthur Arthur Tira. At kay Gluni, kay Erwin Dosina. Shoutout kay Kubi Katubig. Shoutout rin kay Carmel Lina Luna. Shoutout kay E.G. Makalya at kay John Jelin Yusuya. At shoutout kay Randy Iranga at kay Evangeline B. Lardy. Yun ang kay Lolito Balaswila. Shoutout din at hanggang dito na lang muna. Once again, this is Rondi TV. Mayroon pa tayong isang ilalabas yung live nitong si Captain Dado. Medyo lumaylo ito, medyo nagtago ito sa ngayon. Ipapakita natin mga kababayan kung ano ba yung mga sinasabi nitong si Captain Dado. Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Rondi TV. Mga lahat, God bless bawat isa sa atin.